Dito nag-broadcast ang live ang National Math Olympiad. Ang mga organizers ay nagbigay ng napakahirap na tanong. The cube of a number is divisible by 8 times its square and its quotient after multiplying by 81 is a power of 5 of 3. Apat na henyong nakaupo, walang makasagot. Sa sandaling ito ay may lalaking nagngangalang Fred na biglang nagbigay ng misteryosong ngiti. Sa ilang saglit lang ay nasagot niya ang tanong. 24. Yan ang tamang sagot, David. Wala pa akong sinasabi. Sinabi mo 24. Hindi. Wala akong. Meron ako, pero, pagkatapos ng contest, hinailan ng batang lalaki si Fred sa buhok at binantaang wag nang sumagot sa susunod kung hindi, bububugin siya nito. Sa kabutihang palad, dumating ang guro ng bata at pinigilang ang pangbubali. Sumunod na araw, si Fred ay pumalit sa pwesto ng masamang batang lalaki upang sumali sa paligsahan. What is the square root of 3,796,416? 156. Sakto, hindi alintana ang multiplikasyon ng 4 na numero o ng square root ng 8 numero. Si Fred ay nagbigay ng sagot sa loob lamang ng ilang segundo. Siya ay talagang parang taong calculator. Ang lahat ay pumalakpak, ngunit walang nag-iisip na ang isang henyong batang lalaki ito ay pinalaki ng isang napakanormal na pamilya. Ayaw ni Fred magklase ng pangmusika. Pagkatapos siya sunduin, tinanong siya kung bakit ayaw niya mag-aral ng musika. Sabi ng lalaki, nakakatamad ang guro ng musika Didi. Minsan ay masaya maglaro. Sumakay sila sa riles ng bus para mag-swing. Makikita naman na ayaw palakihin ng ina ang kanyang anak upang maging isang henyo. Ngunit umaasang ang bata ay magkaroon ng masaya at perpektong pagkabata. Ngunit hindi yun ang palagay ng kanyang guro. Hinanap niya ang nanay upang makipagkasundo na payagan ng bata na makatanggap ng profesional na edukasyon para sa henyo, na kung saan magagamit ng bata ang kanyang talento ng buong buo. Kapag siya ay pumayag, maaari niya rin siyang dalhin sa isang palabas sigurado sa loob ng 3 linggo, si Fred ay maaaring maging tanyag sa buong bansa. Ang mga dating magulang ay masayang sumang-ayon ngunit hindi ganoon ang nanay ni Fred. Siya, kasama si Fred ay umalis na para bang wala ng balak bumalik. Noong araw na iyon si Fred ay nag-aaral ng advanced math. Nakipaglaro sa kanya ang kanyang ina. Sabi niya, "Huwag kang ang isip bata, nag-aaral ako." Patuloy na nagbiro ang kanyang nanay. Pinatatalsikan siya ng binhi ng peach. "Huwag ka nang ang ganyan. Hindi kaya nakakatuwa?" Umaasa ang ina na pwede din siyang maging kagaya ng ibang bata, maging mas masigla at hindi mukhang nerd. Ngunit hindi naman sa ayaw ni Fred. Sa tuwing ginagamit niya ang kanyang mga matang puno ng paghangang pinapanood ang mga batang naglalaro ngunit hindi siya makasali sa eskwelahan. Dahil din sa sobrang talino niya kaya siya ay nakahiwalay. Tuwing gym class siya ay nakaupo lamang sa isang tabi para mag-drawing. Di nagtagal, dumating na ang kaarawan ni Fred. Naisip ng kanyang nanay na gamitin ang oportunidad. Sinabihan ng kanyang anak na yayain ng mga classmates na maglaro. Gawang kamay na imbitasyon na ibinigay sa kanyang mga classmates. Ngunit ang mga ito ay itinapon lamang sa sahig. Si Fred ay sobrang nalungkot. Sinabi ni Fred sa kanyang ina noong gabing iyon na ayaw niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sumunod na araw, ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay tuloy pa rin ngunit walang kaibigan ang dumating. Ang bahay ay sobrang tahimik. Ni hindi man lang hinati ni Fred ang cake at tahimik na pumasok sa kwarto. Tinawagan niya ang guro nito sa telepono at pumayag sa nakaraang kasunduan at hinayaan na makatanggap ang bata ng profesional na edukasyong panghenyo. Paglipas ng ilang araw, dinala ng ina ang kanyang anak sa bahay ng guro. Si Fred ay sobrang saya. Siya ay dali-daling tumakbo sa piano. Sa pagkakataong ito, naging payapa ang isip ng ina at nagpasya siyang hayaan ang kanyang anak na manatili dito ng 3 linggo. Bago umalis, sinabihan niya ang kanyang anak na sumunod ng mabuti. Hindi inaasahan, ang maliit na henyo na ito ang nag-alala sa kanya. Lagi mong didiligan ang mga bulaklak. Pagkatapos sabihin ito, pinunasan niya ang kanyang ilong at halos umiyak na. Ito ang unang pagkakataon na siya ay malalayo sa kanyang ina. Ang mga anak ang pinakadakilang regalo na ibinibigay ng Diyos sa mga nanay. Pagkatapos makinig kay Fred, siya ay nagatubiling umalis. Ang guro ay nagumpisa ng planuhin ng kurso para sa kanya, kaya't dinala siya ng guro sa isang universidad. Unang araw ng pasok, nahihiya siyang pumasok sa silid-aralan. Ang silid-aralan ay tahimik, lahat ay nakatingin sa kanya. Ipinwesto siya ng professor sa pangalawang hilera. Araw-araw siyang pumasok sa klase. Sa quantum physics, marami ang nahihirapan. Lumapit sa kanya, upang kopyahin ang kanyang sagot. Pagkatapos ng pasok, nakita ang bata na nagbabasa pa rin ng mga libro. Pinag-usapan siya sa kanyang likuran. Siya ay isang bookworm. Napakalungkot ni Fred dahil sa pagkakaroon ng mataas na IQ, hindi siya makapaglaro kasama ang mga kaibigan sa parehong edad at ang mga estudyante ay nakikita lamang siya bilang isang batang lalaki. At sa bahay ng guro, hindi naramdaman ni Fred ang pagmamahal. Dapat niyang sundin ng mahigpit ang schedule. Kailangang uminom ng puro fruit juice araw-araw. Pagkatapos ng eskwela, kailangan niyang umuwi ng 5 o'clock. Sa gabi, kailangan niyang maglaro ng word puzzles na maganda para sa katalinuhan. Si Fred ay palungkot ng palungkot hanggang sa isang araw hindi na siya pumasok sa klase. Siya ay binangungot. Sa bangungot na iyon, may nakita siya sa isang parke. May isang lalaki na kagaya niya, ngunit ang lalaking iyon ay may kapansanan. Nang magising, hindi na makatulog si Fred.
Dati kapag siya ay binabangungot, inaaliw siya ng kanyang ina at nakikipaglaro ng guess the ball. Hinuhulaan ng bagay base sa hugis ng anino nito, makakatulog ng mahimbing sa braso ng kanyang ina. Ngayon ay hinanap ni Fred ang guro ngunit nagtatrabaho pa rin ito. Sinabihan lamang siya na uminom ng isang basong tubig at buksan ng ilaw. Labis niya nang namimiss ang kanyang ina. Sumunod na araw, ang guro ay naghanda para sa kanya sapagkat sila ay lalabas sa isang TV show. Tinanong siya ng guro ng madaming beses, "Nakabisado mo na ba yung manuscript?" Si Fred ay nagtanong ulit, "Bakit mo ako laging tinatanong ng mga gantong bagay? Bakit ka laging nagsasalita na parang guro sa klase? Bakit wala kang mga anak? Anong nangyari sa iyo sa dulo?" Ang guro ay natahimik. Dahil sa determinasyon, inabandonan niya ang kanyang mga emosyon. Hindi ginagamit ang pagmamahal upang makitungo sa taong malapit sa kanya, ni hindi alam ang pagmamahal. Perpekto ba ang buhay? Gaya ng plano, dinala si Fred para mag-record. Hindi inaasahan ngayon, hindi sinunod ni Fred ang utos. Habang ginagawa ang math sa recording sessions, ayaw niya. Kinokonsidera siya bilang henyong makina ngunit, hindi siya lumingon at diretsong umalis sa recording session. Sinundan siya ng guro ngunit hindi siya makita kahit saan. Si Fred ay bumalik sa kanyang bahay, hindi nagtagal bumalik ang kanyang ina. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina, umiyak at sinabing, "I miss you so much." Pagkatapos malaman ng ina na siya ay umalis, hindi niya ito sinisi. Sa halip ay sinabing, "Mula sa araw na ikaw ay ipinanganak, alam kong ikaw ang pinaka-espesyal na batang lalaki. Minsan, hindi ko talaga alam paano ka tuturuan pero minsan tahimik kitang tinitignan. Naiisip ko lang na mahal talaga kita." Sapat na iyon. Nakita ito ng guro at sa wakas ay naintindihan ang desisyon ni Fred. Sa dulo ng pelikula, ipinagpatuloy ni Fred ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo ngunit hindi nag-aaral ng wala sa loob. Sa kanyang ikawalong kaarawan, ang kanyang ina ay naghanda ng pagdiriwang para sa kanya. Hindi gaya ng dati, ngayon ay maraming kaibigan ang dumating. Dumating din ang guro at binigyan siya ng laruan at hindi na libro ng advanced math kagaya ng dati. Siya ay ngumiti na puno ng saya. Naalis niya na ang pasanin ng pagiging henyo. Nagsasaya at naglalaro na parang normal na bata. Tama, kahit sinong bata ay hindi dapat sinasamantalang edukaduhin ng matatanda. Ang pagkabata ay nawawala, ang mga henyo ay nalulungkot din. Kailangan pa nila ng isang masayang paligid at isang pamilyang punong-puno ng pagmamahal. Ganyan lang ang makapagbibigay sa kanila ng magandang pagkabata.